Hello, Cancer. Water signs. November, mid-month of November 2023. Hingi lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Okay? As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Cancer. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer, mid-month of November. Cancer, mid-month of... Ayan, may bumagsak na. Mid-month of November. Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer. Okay. Sumasama na ito. Isama na natin. The High Priestess. This one is in reverse. And the Seven of Cups. Okay. So, Cancer. Okay. Parang ang daming moonshot, ang daming ganap, ang daming plano, kahit sa simpleng ideya na aangat sa inyong isipan o pakiramdam sa mga susunod na araw o linggo na ito ng buwan November, mid-month November 2023. Meron kayong gustong gawin, makamit, maaksyonan, syempre pa. Parang overflowing, limitless yung ilang options or decisions na gusto nyong gawin. So, if ever mag-apply itong unang message ko para sa inyo, Cancer, iwasan lang yung ma-overwhelm kasi parang overwhelming sa feeling. The High Priestess, parang wala na kayong pake sa kung anumang komento, anumang pwedeng masabi ng ilang tao sa inyong paligid, anumang opinion, ayan. Positive, negative, gagawin nyo. Tutugunan nyo. Mamahalin nyo if this is about love reading. Yung taong gusto nyo. O sasabihin nyo na, magiging expressive na kayo sa inyong pakiramdam. Wala na kayong pake doon sa mga nakagawian or parang hindi normal para sa ilan. I mean, hindi kayo magpapaka-normal ngayon, pero susundin nyo na kahit pataliwas sa tradisyon ito or sa nakagawian yung inyong mga pakiramdam. Isang bagay na maganda nga angat sa inyo sa mga natitirang araw na ito ng buwan Cancer. Pero take it easy, okay? Minsan kasi pag andito yung gusto nating pag-aksyon, especially kung andito rin yung excitement, sabi ko nga wala na kayong pake, wag din tayong magmamadali. Okay, bilang Cancer din ng moonshot, wag tayong pasugod, wag tayong pabigla-bigla. Take it easy, take everything one step at a time. Pakiramdaman muna ang sitwasyon, ang tao, ang mga bagay-bagay. Okay? Or, sa mas practical, kanina pa umaangat yung pakiramdam ko dito na kung kayo nakapakinig sa unang elements, air signs, yung nauna natin, water na tayo, andito na, bilang dito ng holiday season, meron ng ilang ganap talaga. Sa mas practical, meron na kayong matatanggap na ilang invites, events, party, wedding, the High Priestess ay narito. Or, actually, if this is about love, hindi imposible para sa ilan sa inyo na merong matanggap na something. Couples in a relationship or single pa man kayo, merong love proposal. Okay? Merong paglalim. At dito may pagtaba. Kasi taba ni mo siya sila. May pagtaba ng inyong mga puso. Andito yung galak. Okay? Sabi ko nga, dito ilang plano rin, ilang ideya na gusto nyo tugunan sa inyong mga personal rin na buhay or hangarin. It could be physically, mentally, or spiritually. The High Priestess ay narito. Gusto nyo ng balance. Gusto nyo makamit yung alam nyo kayo in the first place. I mean, na alam niyo yun, maganda, masigla, kaaya-aya, ayan. Isang message na marahil kailangan marinig ng ilan na i-priority nyo rin yung kayo sa mga natitirang buwan. Hindi lang ngayon, self-care, self-love, paangatin nyo yan, Cancer. Unahin nyo muna rin. Siyempre, paano natin matutugunan itong sa dami, Parang ang dami nyo gustong harapin Ang daming ideya, plano. Paano natin matutugunan yan kung tayo mismo
sa ating mga sarili ay hindi natin masimulan yung alaga na deserve natin. Self-care, self-love, message kay Monshel to. So, alalayan lang din sa part na yon. Para sa inyo, mid-month of November 2023, Cancer. Hi Scorpio, mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Scorpio, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Okay. Ayan. Bakit umangat yung King of Wands? Sama na natin to. Para sa mga Scorpio. May umangat. Okay. Add tayo dyan. Scorpio. November 2023, mid-month. Anong iiwan natin para sa kanila? Scorpio. Mid-month. November 2023. Scorpio. Message. Okay. Okay. Sumama na sa aking kamay. The Hermit, the King of Wands, and the Eight of Swords. Scorpio. Okay. King of Wands, isang indikasyon yan na may pag-init sa inyong personal na kagustuhan o yung kayo mismo, yung inyong aura, yung inyong charisma, yung motibasyon at inspirasyon na harapin ng buhay. But at the same time, the Hermit in the Eight of Swords ay narito. Marahil kayo umangat talaga siya. Nakikita pala yung tubig na, yung patubig ni Moonchild sa live. Ay hindi, dito sa ating camera. But anyway, ito. Kaya marahil umangat si King of Wands sa yung presence, Scorpio, sa yung physical na aura. Okay, nakikita sa iyo ng tao yung inspirasyon, yung motibasyon, yung kagalingan mo, yung init, yung fire in you na sa totoo lang, maaring ikaw yung umaangat din sa ilang tao sa iyong paligid na isang inspirasyon sa kanila. Pero deep inside, why I feel as a Scorpio, napakalalim niyo eh. Malalim kayong makiramdam, mag-isip. So, umaangat din dito, parang nag-50-50 yung mga pakiramdaman nyo. I mean, sabi ko nga, physically, maring nakikita sa inyo na ang ganda ng aura nyo, masaya lang, parang wala kayong problema, pero deep down, inside, pagdating sa inyong pakiramdam, emosyon, Scorpio, andito yung ilang isipin, ilang pag-aalala, na, syempre ayaw natin na tambayan nyo yan, Pero, isang message lang din, the Hermit ay narito, na maganda rin na minsan kayo nagpapahinga. Pinapahinga nyo yung inyong mga isipan. Kasi parang palaban yan, dito pa rin yung eagerness nyo, yung cravings nyo na matugunan, yung ilang kailangan yung gawin, yung ilang pananatilin yung alam nyo yun, kasi dito yung pagiging ang ganda ng aura. Bilang nandito pa rin tayo sa inyong season, Scorpio season, birthday nyo pa rin. So, parang andito pa yung ilang selebrasyon. Pero, gusto nyo munang, parang andito rin yung pakiramdam na gusto nyo munang mapag-isa. Or mapag-isip-isip na hindi masama. Okay. Iwas lang kayo sa mga pakiramdam na parang hindi okay. Kasi minsan, as a Scorpio, ang lalim nyo nga ayaw nating maging something, problema. Kaya sinasabi ko na okay lang na mag-pause, na magpahinga, na mag-recharge ng yung energy from time to time, kailangan yan. Lalo pa parang, kung ang ilan sa inyo ay mga, halimbawa, influencer, artista, humaharap sa maraming tao, sa madlang people, parang kailangan yung nakangiti lang palagi, or kayo mga, ito nga, humaharap talaga sa ilang tao. Diba, parang hirap ng ganon. Nakakala nila okay ka. Pero, mentally, emotionally, or even spiritually, ang low-key, ang pagod na rin pala.
or talagang aangat yung pagiging private ng ilan at one point sa mga susunod na araw or natitirang linggo. Tayo po ay mid-month of November. Hindi kailangang laliman yung ilang messages. Pero, lang din to. Time management, kung sa mas practical, kung hindi talaga maiwasan na hindi kayo humarap sa ilang katrabaho, or kahit na nagtatrabaho kayo, di ba, sa pang-araw-araw na buhay, pumapasok, humaharap sa mga katrabaho, sa iyong boss, sa ilang kliyente, pero parang hindi ganun all out yung energy. Dahil dito sa ilang pakiramdam nyo na kailangan nyo munang mag-recharge ng inyong katauhan. Lalo pa kung ito na nga andito kayo sa inyong season, may ilang ganap, may ilang kinaharap kayong selebrasyon na parang, teka lang, kailangan ko naman ng alone time, ng me time naman. Kasi alam niyo yan sa inyong mga sarili na kailangan nyo munang mag-step back paminsan-minsan. Or maybe isang message yan kasi dyan kayo higit na lalakas sa inyong paraan, okay? Iba-iba rin naman po tayo ng paraan kung saan tayo humuhugot ng lakas. Maring ito ay sa inyong paraan kung saan kayo nakakapagpahinga, nakakapag-recharge, nakakapagtulog, or dito sa ilang tao sa inyong paligid na siyang nagbibigay ng kalakasan para sa inyo. Okay, mid-month of November 2023 para sa inyo, Scorpio. Hello, Pisces, mid-month of November 2023. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Pisces, mid-month of November. Anong maiwan natin para sa kanila? Message, Pisces, mid-month of November. Pisces. Okay, merong bumabagsak na dito. Pisces. Pisces, message. Anong maiwan natin para sa mga Pisces? Pisces. Kailangan natin ng energy ng mga Pisces. Mid-month of November. Okay. Okay. Three of Wands ay narito. And the Strength card. This one is in reverse. So, okay. So, umaangat dito unang-una na ang travel, ang transportation, and communication sector para sa inyo. Strength card is an indication na dito kayo higit na magpapamalas ng inyong mga lakas sa parte na ito, okay? Sa ilang sektor na aking na-mention, maaring again, communication, transportation, at yung travel na nga. And also technology. Kung aking i-relate yan astrologically, para bang andito yung ilang gusto nyong bigyan ng movements. Patuloy na movement. Yung makitaan nyo ito ng resulta. Na ang ganda. Actually, may pag-angat dito nung gusto nyong lakas na makita sa inyong sarili. The Strength card kasi is in reverse, guys. Isang indikasyon na for some of you, just only take what resonates. Minsan, di ba, na panghihinaan talaga tayo. It could be physically, mentally, emotionally. Hindi po isang professional health advisor ang Moonchild. Pero, kung saan sa palagay mo, ikaw higit ay kailangan. Kung saan ka higit na lalakas pa. Priority lang din, Kasi parang ang dami nyo, kung lahat mag-reflect yung usaping komunikasyon, yung paggamit ng inyong mga boses, pag-express ng inyong pakiramdam, tapos may pag-movement pa, may travel, may patuloy na galaw, kayong inaasikaso online, using the technology, the internet, parang ang daming ganap na baka
nakaka-drain yan ng energy for some, ano? So, sa mas practical, Pisces, ayan, self-care. Uunahin yung sarili rin. Huwag yung kakalimutan yung kayo naman. Kasi sa Pisces, umaangat yung puso nyo na napagmamahal. Nabubulol-bul na mapagmahal, maaruga. Sa pamilya, especially. Meron kayong ilang nais tugunan dyan. Meron kayong ilo-look forward or nilo-look forward na ganap sa part na yan. Gusto nyong matugunan yung kanilang pangangailangan. Pero, sana matugunan mo rin yung alam mong pangangailangan sa iyong sarili. Paangatin mo yung ikaw naman. Dahil deserve mo yan. Lalo pa kung alam mo naman na patuloy mo lang din na tinutugunan itong ilang mission mo sa buhay bilang isang ina, kung ikaw man ay isang magulang na, sa iyong mga anak, bilang isang individual sa relasyon, sa iyong kapareha, trabaho. It's okay na ikaw naman, hindi pagiging selfish ang pagtuunan naman ng sarili para sa iyong sariling kalakasan. Ngayong mid-month, November 2023, Pisces.